Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Jelay. Bueno, basahin na natin ang liham ni Jelay. Dear Kuya Perez, kumusta na kayong lahat dyan, sir? Sa inyong himpilang bomboradyo, lalong-lalo na po sa inyo, Kuya, at mga kasamahan dyan. Alam niyo, Kuya, tuwing hapon, lagi po akong nakikinig sa inyo dahil may mga napupulot akong aral at natututunan sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Jelay, 20 taong gulang, at isa pa po akong dalaga. May kaya po ang aming pamilya, Kuya. At ito po ang dahilan. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang lahat, Kuya Perez. Ate Mila, nasan po si Mama? Hay nako, wag mo nang hanapin ang mama mo. Siguradong nandoon na naman sa Madyungan. Hindi po ba kapon pa sila doon sa Madyungan, ate? At hanggang ngayon, hindi pa sila umuwi. Oo, bakit? May kailangan ka ba sa mama mo? Hingi po sana ako ng pera na yung Wala ka ng pera? Oo nga. O, magkano bang kailangan mo? Kahit 1,000 sana. Kasi may bibilin lang po ako sa bayan. O sige, wag kang mag-alala. Ako nang magbibigay sa'yo. Sasabihin ko na lang sa mama mo pagdating niya, ha? Maraming salamat po sa iyo, Ate Mila. Buti pa kayo. Kapag may kailangan ako, ibinibigay niyo kaagad. Ano ka ba naman? Matagal na akong kasambahay ninyo. At saka parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Ang totoo po niyan, ate. Masamang-masama po ang loob ko. Lagi silang wala dito sa bahay. Pareho sila ni Papa. Sige po, ate. Alis na ako. O sige, mag-ingat ka, ha? Ay, naku. Kawawa naman ang batang ito. Parehong lulong na sugal-sugal. At pambabae naman ang ama niya. May kaya nga sila sa buhay. Pero nag-iisang anak, hindi nabibigyan ng pansin. Ay, naku. Kawawa naman si Jelay. Kawawang bata. Ay, naku. Napagod ako. Ay, Paano hindi ka mapapagod eh? Nanggaling ka na naman sa babae mo. Bakit mo pa pinakikialaman ng pambababae ko? Samantalang ikaw, hindi ko pinakikialaman ng pagsusugal mo. Bakit may reklamo ka? Paano ako hindi magrereklamo nagagalit ka? Oh, yun naman pala eh. Tumigil ka na. Dahil wala ka rin magagawa. Talaga bang hindi mo nahihiwalayan yung babae mo? Ha, Pakundo? Malabong mangyari ang sinasabi mo, Arsenia, dahil may anak na kami. Paano naman ang anak mo dito? Lagi kanyang tinatanong sa akin. Hindi ko naman kayo pinababayaan Kaya huwag kayong magreklamo. Bakit ba nagkaganito ang buhay natin? Arsenia. Facundo, kapag hindi mo hiniwalayan yung babae mo, manlalalaki din ako. Bakit dito mo ko dinala sa motel, ha, Joel? Sabi mo, ipapasyal mo ko. Bakit dito tayo pumunta? Jelay, mahal kita. Kaya kita dinala rito. Kaya, sige na. Pagbigyan mo na ako. Hindi pa sila ang ulo ko.
para ibigay ko sa'yo ang pagkababae ko. Akala ko ba mahal mo ako, Jelay? Bakit ngayon tumatanggi ka sa gusto ko? Hindi ba tayo mag-asawa, Joel? Ginagawa lang na mag-asawa yung gusto mong mangyari. Kung hindi mo ako mapagbibigyan, ibig sabihin, hindi mo ako mahal, Jelay. Talagang hindi. At aalis na ako. Jelay, Jelay, sandali lang. Bumalik ka dito, Jelay. Manigas kang mag-isa mo. Jelay, sandali! Jelay! Mag-usap nga tayo, Arsenia. Bakit, Facundo? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Meron. Ano yun, Facundo? Sige, sabihin mo at may lakad pa ako. May lakad pa kayo ng lalaki mo, ganun ba? Oh, alam mo naman pala eh. Bakit? Anong ipinagpuputok ng butsi mo? Hindi maganda sa isang babae na may lalaki siya. Bakit? Ikaw ba, Facundo? Tama ba na mambabae ka? Iba sa aming mga lalaki, Arsenia, kaysa sa inyo na mga babae. Pareho din yan. Kaya wag mo akong pakialaman. Paano kung malaman ito ng anak mo? Nakakahiya ka. At ikaw, hindi ba nakakahiya ang ginagawa mo? Bakit ba nagkaganito tayo? Ang tanungin mo ang sarili mo, Facundo. Huwag ako. Tigilan mo na yan, Arsenia, dahil nakakahiya. Sige, ititigil ko ang panlalalaki ko. Kung titigil ka na rin sa pambababae mo. Arsenia. Totoo po ba ang sinasabi niyo, Ate Mila, na may lalaki rin si Mama? Oo, Jelay. Ayoko na sanang sabihin sa ito, pero dapat lang na malaman mo. Sa ginagawang ito ng Mama, mas malabo nang magkabalikan sila ni Papa. Dahil pareho na silang mali ang kanilang ginagawa. Alam mo, Jelay, mas mabuti pa ang mga mahihirap eh. Dahil maganda ang pagsasama ng mag-asawa kaysa sa mga magulang mo. Mayaman nga kayo, pero ganyan naman ang nangyayari sa mga magulang mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Gusto ko nang lumaya sa pamamahay nito. Kung ganito rin lang ang mga magulang ko, parehong may bisyo. Ay, naaawa na ako sa iyo, Jelay. Naiinis na nga ako sa buhay ko, Ate Mila. Gulong-gulo na ang isip ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Masyado na akong apektado, kuya, sa ginagawa ng mga magulang ko. At nang malaman ko na may lalaki din pala ang mama. At kaagad na kinausap ko sila para kumpirmahin kung totoo ang nalaman ko. At Mama, totoo ba na may lalaki na rin kayo? Ginaya ninyo ang papa? Oo, Jelay. Bakit? Ang ama mo lang bang may karapatan na gumawa ng mali? Mama, ang ibig ba ninyong sabihin, gumaganti kayo kay papa, ganun ba? Dapat lang, para matauhan ng ama mo. Mama, hindi dapat na itama ang isang pagkakamali sa isa pang mali. At anong gusto mo? Pabayaan ko lang ang papa mo sa ginagawa niya? Mama, pwede naman kayo mag-usap na dalawa. Hindi yung ganito na puro na lang hirap ng loob ang nakikita ko sa inyo na mga magulang ko. Wala na kayong ginawa talaga at saka wala na akong halaga sa inyo.
Mama, hindi pa uli ang lahat. Jelay, anak, Mama, dalaga na po ako. Ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon na ito. Oo, may kaya nga tayo sa buhay. Pero tingnan nyo naman ang pamilya natin. Mas gusto ko pa na may pagmamalaki ko kayo na mga magulang ko. Marami dyan. Ang mahirap ang buhay nila. Pero ang ganda ng samahan ng kanilang pamilya. tama na yan, anak. Huwag ka nang umiyak. Tama na. Patawarin mo ako, Jelay. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Anong hindi mo sinasadya na sinasabi mo? Nagawa mo na, Joel. Patawarin mo na ako. Pangako. Hindi ko na uulitin yon. Hindi mo na nirespeto ang pagkababae ko sa ginawa mo, Joel. Hindi na ako babaeng madaling bulahin. Respeto ang kailangan ko, Joel. Respeto. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Para humingi ng tawad sa'yo. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo lang ako. Wala ka namang dapat na gawin, Joel. Ang ibig mong sabihin, napatawad mo na ako? Ha, Jelay? Oo. Pinapatawad na kita. Maraming salamat sa'yo, Jelay. Salamat. Pero hindi ibig sabihin na tayo pa rin. Jelay, anong ibig mong sabihin? Maghiwalay na tayo. Malaya ka nang humanap ng ibang babaeng mamahalin mo. Dahil ayoko sa lalaking mapagsamantala. Jelay? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na yung panlalalaki mo? Ikaw ang tumigil dyan sa pambababae mo. Sinabi ko naman sa'yo na hindi pwede dahil may anak na kami. Pwes, huwag mo din akong pakialaman sa ginagawa kong panlalalaki dahil pareho lang tayo. Sige, kung ayaw mong itigil yung ginagawa mo, ibenta na natin ang bahay na to at maghati na lang tayo. Hindi pwede. At bakit naman hindi pwede, ha, Arsenia? Dahil bahay ito ng anak ko. Kung ayaw mong ibenta, pues, itigil mo yung panlalalaki mo. Magsitigil na kayo! Hindi na kayo naya sa mga sarili ninyo. Jelay, anak. Pareho kayo ng papa. Na sarili lang ninyo ang iniisip ninyo. Sariling kaligayahan lang ninyo ang iniisip ninyo. Ako, wala ba akong halaga sa inyo na anak ninyo? Nagkakaya kayo. Nakakaya kayo na magulang ko. Ikinaghihiya ko kayo. Jelay, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis dito. Wala nang halagang buhay ko, ate. Parehong magulang ko. Laging nag-aaway. Wala na akong halaga sa kanila, Ate Mina. Pero kung aalis ka, saan ka naman pupunta? Bahala na, ate. Basta ayoko nang tumira dito. Gulong-gulo na ang isip ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero Jelay, hindi solusyon yung gagawin mong pag-alis. Paano na ang mga magulang mo? Matatanda na sila, ate. Imbis na sila ang magturo ng tama, sila pa ang nagtuturo ng mali sa akin. Kaya alis na lang ako, ate. Jelay, parang awa mo na. Huwag kang umalis, please. Wala nang kwentang buhay ko. Magpapakalayo-layo na ako. At hindi na ako babalik dito. Jelay!
Umalis ako kuya sa amin at tumira sa isa kong kaibigan at patuloy pa rin kuya ang pag-aaway nila ni Papa at Mama. Dahil sa mga bisyo nila. Hanggang ngayon kuya ay nandito pa rin ako sa kaibigan ko. At kahit na malayo na ako sa mga magulang ko, hindi pa rin maalis ang pag-aalala ko. Ano po ba ang dapat kong gawin kuya? Sana po matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Jelay. Alam mo, Jelay, pati ako naaawa sa iyo sa kalagayan mo dahil sa ginagawa ng mga magulang mo na parehong mali ang ginagawa. Imbis na sila ang maging magandang halimbawa sa iyo, sila pa yung nakakakitaan mo ng hindi magandang ehemplo o ginagawa. At kaya ka naglayas sa inyo dahil hindi mo na masikmura yung ginagawa nila. At yung nakikita mo na palagi silang nag-aaway. At ikaw na kamo ang nahihiya sa ginagawa ng mga magulang mo. At dahil doon ay nakikitira ka ngayon sa isang kaibigan. Sa palagay ko, Jelay, kung talagang gusto mo na magbago o mabuo ang pamilya mo, bumalik ka na sa inyo. At huwag kang sumuko na paliwanagan ang mga magulang mo. Nandiyan naman yung ate Mila mo na matagal na ninyong kasambahay na pwede mo siyang paglabasan ng sama ng loob ng mga hinanakit mo. Mas nakakaawa nga ang mga magulang mo kung patuloy na magpapatalo ka sa kanila. Gayong kanila higit na kailangan ipakita mo sa kanila, Jelay, na kahit ganyan sila andyan ka pa rin na magpapaalala sa mga kamali ang ginagawa nila. Naintindihan mo ba ako? Malay mo, Jelay, isang araw bigla na lamang silang matauhan at mahimasmasan sa kanilang ginagawa. Jelay, alam kong may hangganan din ang lahat. May katapusan ang lahat. Kaya kung gusto mo silang magbago o matauhan sa kanilang ginagawa o mahimasmasan, patuloy ka na makiusap sa kanila. Huwag kang sumuko. Sabi ko nga, may hangganan ng lahat. Jelay, ngayon kanila higit na kailangan. Nandiyan naman yung ate Mila mo. Ano kaya kung makiusap ka sa kanya na makiusap din sa mga magulang mo? Siguro naman alam naman nila yung ginagawa nila na talagang mali. Ang kulang nga lang yung pagpapaliwanag. At ikaw ang makakagawa noon. Ikaw, Jelay. Nang sa ganun, ay tuluyan na matauhan ng mga magulang mo sa ginagawa nilang mali. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Jelay. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.